And of course, Sandro, ito na talaga ang pinaka-na-miss natin sa Good Morning Boss. Nagbabalik po ang special portion ng SSS. Ito po ang Boss, Believe Kami Sa'yo segment ng SSS. Of course, alam mo, sa lahat ng napag-usapan natin noon sa SSS Boss, Believe Kami Sa'yo, nakita natin kung gaano kaganda ang programa ng SSS. Napag-usapan natin ang kanilang proyekto, ang kanilang mga benefits na ibinibigay sa kanilang mga miyembro. This morning, akmang-akma pa rin dahil nga tinitingnan pa rin natin yung kapakanan Punta Yolanda victims. Aalamin natin itong relief package ng SSS. Yes. At nakikita naman natin na talagang napaka-broad ng mga serbisyong naihahandog ng SSS sa ating mga kababayan at sa atin na rin talaga. Kaya maganda na tignan natin lahat ng aspeto ng kanilang pagtulong sa atin. Yes, of course. At para po pag-usapan yan, makakasama po natin this morning ating mga very special guests. Si Ms. Angelique De Silva ng OIC SSS Member Loans Department at si Ms. Normie Doctor, Manager ng SSS Sickness, Maternity and Disability Benefits Administration Department. Good morning! Magandang umaga po, ma'am. Good morning. Good Siyempre, morning. welcome back to Welcome Good back. Morning Boss. Thank you. Na-miss namin ang SSS. Yes. And of course, umpisahan natin, Sandro, ano po itong tinatawag na Calamity Relief Package ng SSS? Bale, ito yung tulong na inahatid ng SSS doon sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. So, alam naman natin lahat, devastated several provinces in the Visayan region. So, because of that, naghanda ang SSS ng ilang mga pagtulong sa ating mga kababayan, mas lalo na't mga members ng SSS. Yes. Ma'am, and then sa kasalukuyan, meron po bang mga dinideclare na calamity area na kumbaga doon tayo mag-focus ng tulong natin? And Yes. paano po ba na nadidistinguish na calamity area nga po ang isang lugar? Okay. Yung ating pag-determine kung calamity area, we look for guidelines sa Disaster Council. Okay, so far, ilang lalawigan na ang nadeklara under a state of calamity. Unang-una na doon ay yung Leyte, okay, Samar, Cebu, and some Western Visayan provinces. Kasama na doon ang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, and even Palawan, Bacolod City is also included. Okay. Yan so far ang mga naideklara na under a state of calamity. So ngayon naman, isa-isahin natin, Sandro, para mas malinaw sa mga viewers natin. Himayin natin yung nasa ilalim ng mga programa po ng Calamity Relief Package ng SSS at may tinatawag po tayong SLRP o yung Salary Loan Early Renewal Program. Ano po ito? Okay, so the SLRP essentially is we have a regular salary program sa ating SSS. Pero sa ilalim ng SLRP, ina-allow natin ang ating mga miyembro na mag-renew ng maaga ng kanilang salary loan. Under the usual guidelines po natin, hindi sila pwedeng mag-renew kung hindi sila nakabayad ng at least kalahati ng kanilang pagkakautang sa SSS. Pero sadya nang ito na nga may pangangailangan yung ating mga kababayan, ina-allow natin sila na kahit na hindi pa sila bayad ng as much as half or 50% ng kanilang loan sa SSS, we allow an early renewal of their salary loans. And over and above, hindi na tayo nag-charge ng ating sinatawag na service fee para mas malaki ang makukuha nilang neto sa kanilang net proceeds. Yes. Pero mama, magkano po ba ang figure na pinag-uusapan natin na nakukuha sa ilalim nga po ng SLRP? Okay. Depende yun, So, ang maximum salary credit ng SSS is 15,000. Kaya kung may 1-month loan ka, you get as much as 15,000 gross. Pero if you are qualified for a 2-month loan, maximum mo is 30,000 gross. So pwede pa rin po ba sila makapag-avail nitong SLRP kahit meron po silang sanction before? Yes. I believe yung pinag-uusapan natin dito kung nag-avail sila ng mga halimbawa condonation program ng SSS kung saan parang pinagbabawal noon na makapag-renew sila ng loan kaagad. Under sa ating Yolanda package, ina-allow kahit sila Pwede. to renew, yes. Okay. That's actually good news na parang kumbaga lahat nga parang pwedeng i-access na ito. Pero ma'am, ano po ba yung proseso para nga po makapag-apply dito sa SLRP? At kumbaga ano po yung mga proper na documents na kailangan nilang isumite para nga maka-apply sila dito sa SLRP? Or maka-avail sila? Maka-avail sila actually. Oo. Actually, you go to the SSS office that is nearest you, doon sa mga calamity areas, and you just fill out an application form, present one form of ID. Sufficient na ho yun, hindi na kami hihingi ng mga balagans
business. Wala na ho yun kasi we understand na marami po sa ating mga kababayan ay wala pong mga gamit na nasalanta na ho, na baha, so they cannot produce documents. Mas lalo na yung mga barangay natin, medyo occupied sila ngayon with providing yung mga relief packages then on their own, kaya hindi na natin i-demand yun sa ating mga borrowers. May deadline po ba tayo for the application para nga po maka-apply dito sa SLRP? Oo, actually matagal to, no? They have until April next year to apply under this program. Alright. Ang gusto ko malaman, yung mismong yung benefits na makukuha po ng mga Yolanda victims under po dun sa calamity package. Ano-ano po ba ito? Siguro maaari po nating i-rundown. Okay. So aside from yung SLRP na napag-usapan na natin, yun kasi renewal, pero if you don't have an existing loan, we also allow you to New salary. avail, to be granted a new loan. The same yung ating conditions, wala na tayong mga service fee na gina-charge, minimal na lang yung ating requirement, presentation of ID. Aside from that, yung mga loans, meron tayong tinatawag na house repair and improvement loan. Yun naman, medyo mas matagal yung availment period niyan. Kasi alam nga natin na medyo baka hirap yung mga tao at this time to present documents. So yan, 1 year ang ating binibigay file should they wish to avail of this program. Itong package na to specifically para mag-repair doon sa mga damaged houses sa areas na nasalanta ng baha. Pwede ba nila to ma-avail? Kasi usually, kunyari bagong member pa lang sila, usually meron tayong tinitingnan na time frame ng contribution nila para Bago sila makapag-avail maka-avail, sila. yes. Paano kung talagang bagong miyembro pa lang po sila ng SSS? Paano po yung process nito? Kung bagong miyembro sila ng SSS, meron kasi tayong minimum contribution requirements for our loan program. Dapat at least 36 contributions ang required para maka-avail ka ng ating salary loan. 36 months. Yes. Okay, so dapat may 36 months silang hulog sa SSS Okay. for them to avail itong calamity relief package. Yung 1-month loan lang yun, Yung 1 month Oo, loan. yun. Yung para naman sabihin natin sa housing, you are required to have at least 24. 24. Oo, So, yun. iba-iba po. Depende po sa Depende. gugustuhin nila na i-avail. Yes, that's So, right. para malinaw sa mga boss natin, kapag house repair, 24 months. At kapag ano po yung 36? Salary 1 loan. month salary loan. Tsaka yung SLRP na sinasabi natin. Okay. And of course, we'd like to add, aside from the loan package, meron rin tayong mga advance benefits, advance pension that we extend to our pensioners who are living in the Tapos siguro si Normie can explain that better. Sige, yung sa mga pensioners naman po. Yeah, so part of the calamity relief package natin is relief package for our pensioners. So yun yung pwede sila mag-avail ng advance 3 months pension nila. So this is available for all existing retiree, disability, and survivor pensioners. So they can get yung 3 months pension nila in advance. Yes. Okay. Paano po sila Ano yung mag-a-apply? process po Oo. nito Yes. para makuha nga po yung advance pension nila? Okay. So we devise a form. Meron lang silang kailangan fill out na application for advanced 3 months pension. And then together with that, they have to submit a barangay certificate that they are resident of the calamity area. Pero na-realize nga namin that it might be difficult for our pensioners to get the barangay certification. So Yes. what we did is they can submit NDR MMC certificate or the certificate from the DSWD, lalo na yung ating mga evacuee pensioners, or they don't need to submit anything as long as yung kanilang address in our database and yung kanilang nasa application form is talagang naka-reside sila doon sa mga affected Yun ang mga areas yun. areas, So wala nang kailangan Pero Ms. barangay Normie, certificate. hindi ba matagal ang certificate from NDRM? Kasi syempre mga affected na victims po ng Typhoon Yolanda, baka pag mas matagal, mahirapan sila. So far, ang based sa reports na nakukuha namin is hindi naman sila nahihirapan kumuha. Okay. Plus yun nga is kung tama naman yung kanilang address na nasa amin at talagang Nagmamatch they are kumbaga sa resident, information. nag-match naman at resident talaga sila ng affected area. Kahit wala ng certificate, we will already accept the Okay. application. Ito naman, yung proseso po sa pag-a-apply nitong iba't ibang packages, itong new salary loans, meron tayong house and improvement loans, at saka yung advance release ng 3-month pension. Iba-iba po ba ang pag-a-apply nito? May kani-kanila silang requirements at documents needed?
Or same lang po sa lahat? They have different application forms. So, specify lang nila kung ano yung gusto nilang applyan. How about the Merong- requirements? For the requirements is magkakaiba Halos- din. magkakaiba. Pero basically, ang kailangan lang naman is they have to fill out the form. Plus, they need to present an identification para malaman naman namin na talagang siya nga yung tamang miyembro. And yun nga is certificate from any government agency na talagang resident sila doon. Pero hindi na nga kailangan yon if correct naman yung kanilang Pero ma-assure po natin yung mga viewers natin na nasalanta or biktima nga ng Typhoon Yolanda na prioridad sila ng SSS sa ngayon sakali nga mag-a-avail packages na to. Kasi, Sandro, kung matatagalan, yung kung uunahin pa yung iba or pipila pa sila, di ba? Parang, syempre, kailangan na nila ng agarang mas tulong. kailangan. So, priority natin sila. Yes, definitely. In fact, alam nga namin hindi rin regular yung operation ng ating postal services. Usually, yung mode natin of dispersing the loan is through checks na minimail sa members. So now, we made arrangements na yung mga cheque talagang ipapouch natin doon sa designated areas and the member can claim their checks once available doon kung saan sila nag-file ng kanila So, mas madali application. na rin. So it will be faster. Yes. Yeah. So, yung sa calamity relief package, just in case gusto nila mag-avail, open po ba to sa lahat ng SSS branches or may certain branches lang po tayong itinalaga para dito? It is for- open to all. Yeah, open to all. Lalo na for the advanced 3 months pension. Kasi nakita naman natin na marami nag-relocate. So marami nang umalis dun sa lugar na yon. So all SSS branches are now accepting application for the calamity relief program of SSS. We are implementing a file anywhere policy. Okay. So even if you have already changed locations, basta verified sa database, that's it's important na may That's identification. good kasi accessible Mas kahit madali saan. talaga. Oo, mas mabilis mapoproseso ang kanilang application. Siguro at this point, you have any last message or siguro mensahe lalo na dun sa mga miyembro po pero na-affect po nyo Or lang. maybe also reminders on what they would need and the requirements for them to apply to the different loans that the SSS is offering. Yan. Okay, so we just want to inform all our pensioners that we have this program, yung advanced 3 months pension para makatulong naman sa ating mga miyembro. So all you need to do is to go to any SSS branches and then you have to get the form, fill out the form, and then you just present an ID and yan, pwede na kayo mag-apply. Alright. Tulad ng sabi ni Norm, our branches are open Monday to Saturday, 8 to 5 to assist our members. And it's very easy to apply for a relief package. Just approach the counter, fill out the form, present an ID, minimal po yan, and their application will be processed. Alright, thank you so much. That was Miss Angelique De Silva and Miss Normie Doctor. Thank you so much for joining us this morning. Thank you for having us. Thank you.